Bumagsak ang mga balikat ni Maya, kasabay ng pagbagsak ng puso niya. Tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat salitang nakasulat sa pulang tinta sa kapirasong papel na hawak niya. Final notice of eviction. 3 salita. 3 salita na kayang wasakin ang mumunting mundong pilit niyang binubuo para sa sarili at para sa sanggol na dinadala niya. Nanginginig ang kamay niyang hinaplos ang papel na para bang sa paghaplos na yon ay mabubura ang katotohanang nakasulat. 2 buwan ng huli sa bayad ng renta. Kung hindi siya makakapagbayad sa loob ng 1 linggo, palalayasin na siya. Isinandal niya ang likod sa nakakapasong pader ng kanyang maliit na apartment. Ang init ng hapon sa Quezon City ay dumadagdag sa bigat na nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig na semento, ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang malaking tiyan na ngayon ay nasa 7 buwan na ng pagbubuntis. "Kapit lang tayo, anak." Bulong niya sa kawalan ng boses ay basag at puno ng pag-aalala. "Hindi tayo pababayaan ni Mama. Pangako." Ngunit ang pangako ay parang hanging dumadaan lang sa kanyang mga labi. Paano niya tutuparin iyon kung pati siya ay hindi na alam kung saan kukuha ng pag-asa? Tumayo siya, mabigat ang bawat hakbang, at naglakad patungo sa kusina. Binuksan niya ang halos kalawangin ng refrigerator, umaasa na baka may milagrong nag-aabang. Ngunit wala. Ang laman nito ay isang perpektong larawan ng kanyang sitwasyon. 2 pirasong itlog, isang maliit na Tupperware ng kaning lamig, at isang bote ng tuyo. Iyon na lang. Isinara niya ang pinto ng ref nang marahan, tila natatakot na baka sa sobrang lakas ay gumuho na ito. Napatingin siya sa paligid ng kanyang tinutuluyan. Isang maliit na espasyo na may isang lumang sofa, isang mesang kainan para sa 2, at isang dekuryenteng bentilador na walang tigil sa pag-ugong. Malinis ang lugar, maayos sa abot ng kanyang makakaya. Ang tanging dekorasyon sa pader ay ilang litrato ng kanyang mga magulang na matagal nang pumanaw. Simple lang ang buhay niya, pero dati masaya siya. Dati may pag-asa. Dati mayroong siya. Pilit niyang iwinaksi ang alaala ng lalaking dahilan ng lahat ng ito. Ang alaala ng matatamis na pangako ng mga ngiting akala niya'y totoo, at ng gabing gumuho ang lahat. Ngunit ang mga alaala ay parang magnanakaw sa gabi, dumarating nang hindi mo inaasahan. Hindi ka na babagay sa mundo ko, Maya, hindi na. Ang mga salitang yon binitawan nang walang pakundangan ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Iyon ang hatol niya. Isang hatol na nagtulak sa kanya sa pader na ito ng desperasyon. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Maya girl, buksan mo to, may dala akong pansit." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Angelica, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong high school, ang kanyang naging pamilya, ang kanyang sandalan. Pinunasan niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakakasilaw na ngiti ni Angelica na may bitbit na 2 malaking plastic bag ng groceries at isang bilao ng pansit. "Hoy, ano't namumugto ang mga mata mo?" Bungad agad ni Angelica, ang kanyang mga matay sinusuri ang bawat sulok ng pagkatao ni Maya. "Umiiyak ka na naman ba dahil sa gagong yon?" "Hindi napuwing lang." Pagsisinungaling ni Maya, pilit na pinapasigla ang boses. "Salamat dito, Angie. Hindi ka na sana nag-abala." "Anong di nag-abala? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang payat mo pa rin kahit buntis ka na. Kailangan mong kumain para sa inaanak ko, no?" sabi ni Angelica habang nilalapag ang mga pinamili sa maliit na mesa. Inilabas niya ang manok, gulay, prutas at isang supot ng bigas. Habang inaayos ni Angelica ang mga pagkain sa ref na halos wala ng laman, hindi napigilan ni Maya ang muling pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng pasasalamat. "Angie, salamat." Hikbi niya. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Niyakap siya ni Angelica ng mahigpit. "Ano ka ba? Siyempre hindi kita pababayaan. Tayong 2 ang magpapalaki dyan sa pamangkin ko. At paglabas niyan, sisiguraduhin nating hindi siya magmamana sa ama niyang walang bayag."
Napatawa si Maya sa kabila ng kanyang mga luha. Si Angelica lang talaga ang nakakapagpagaan ng loob niya. Kumain sila ng pansit habang nagkukwentuhan. Maingat si Maya na huwag munang banggitin ang sulat ng pagpapalayas. Ayaw na niyang dumagdag pa sa mga iniisip ng kaibigan na alam niyang naghihirap din sa trabaho nito bilang isang sales lady sa mall. Kumusta pala yung mga raket mo sa pagkanta? Tanong ni Angelica. Nagkibit-balikat si Maya. Wala pa masyado. May isa akong natapos sa isang birthday party noong nakaraang linggo. Pero kulang pa rin. Mahirap makakuha ng booking kapag malaki na ang tiyan mo. Siguro natatakot sila na baka sa stage pa ako manganak. Mga siraulo. E di mas bongga may live show, biro ni Angelica. Nagring ang luma at basag ang screen na cellphone ni Maya. Isang hindi rehistradong numero. Sino yan, usisa ni Angelica? Hindi ko alam. Sagot ni Maya, nag-aalangang sagutin. Baka isa na naman ito sa mga naniningil sa kanya ng utang. Sagutin mo na. Baka grasya yan. Pangungulit ni Angelica. Huminga ng malalim si Maya at sinagot ang tawag. Hello. Hello, may I speak with Miss Maya Reyes, the singer? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at profesional, tila galing sa isang mataas na opisina sa Makati. Si speaking po, nauutal na sagot ni Maya. Good afternoon, Miss Reyes. My name is Isabel, an event coordinator from Eclat Events Management. Pagpapakilala ng babae. I got your number from a colleague who saw you perform at a corporate event last year. She was very impressed with your voice. Naramdaman ni Maya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Eclat Events. Sila ang pinakasikat na organizer ng mga high-end na kasal at party sa buong bansa. Gaganoon po ba? Salamat po, tanging nasabi ni Maya. I'm calling because we have an urgent job for you if you're available. We are organizing what is being called the Wedding of the Century at the Grand Astoria Hotel next month. The original singer we booked had a family emergency and had to back out. Grand Astoria Hotel, ang pinakamahal na hotel sa Maynila. Pakiramdam ni Maya ay nananaginip siya. Available naman po ako. Ano po bang kailangan? We need a solo vocalist to perform during the wedding ceremony. The couple specifically requested for a singer with a raw emotional voice. The talent fee is 150,000 pesos for 2 songs. Nabitawan ni Maya ang hawak niyang tinidor. Kumalansing ito sa sahig ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. 150,000 piso. Nakita niya ang nanlalaking mata ni Angelica mula sa kabilang panig ng mesa na narinig din ang sinabi ng kausap niya. 150,000. Halos 1 taon na niyang sahod iyon kung pagsasama-samahin ang lahat ng kanyang maliliit na raket. Sapat na iyon para bayaran ang lahat ng utang niya, ang renta sa apartment, makabili ng mga gamit para sa sanggol at may matitira pa para sa mga susunod na buwan. Miss Reyes, are you still there? Tanong ng babae sa telepono. Yes po, opo. Andito pa po. Nagmamadaling sagot ni Maya, ang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at pag-asa. Tinatanggap ko po. Interesado po ako. Excellent, sabi ni Isabel. I'll send you an email right now containing all the details, the contract song choices, and the schedule. Please review it and send back a signed copy within 24 hours. The wedding is on the 15th of next month. Opo. Sige po, maraming salamat po. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Maya kay Angelica. Pareho silang hindi makapaniwala. Narinig mo yon, di ba? Tanong ni Maya, tila kailangan ng kumpirmasyon na hindi siya nababaliw. 150,000. Sigaw ni Angelica, sabay tayo, at yakap sa kaibigan. Girl, ito na yon. Ito na ang sagot sa lahat ng dasal natin. Sabi ko sa'yo, grasya yan eh. Napaiyak si Maya, ngunit ngayon, ito'y luha ng purong kaligayahan at ginhawa. Niyakap niya si Angelica pabalik. Salamat, Lord. Salamat. Dumating ang email pagkatapos ng ilang minuto. Binuksan ito ni Maya sa kanyang lumang laptop. Nanginginig pa rin ang mga kamay sa sobrang pananabik. Ito na.
Ito na ang himalang magbabago sa lahat. Ito na ang bagong simula para sa kanya at sa kanyang anak. Puno ng pag-asa binuksan niya ang kalakip na dokumento, handang basahin ang kontrata na magliligtas sa kanila. At sa isang iglap, ang pag-asang yon ay nagkadurog-durog na parang salamin. Ang tanging liwanag na inaasahan niya ay naging isang napakadilim na bangin na handa siyang lamunin ng buo. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay tila biglang kumapal-puno ng kuryenteng dulot ng pag-asa. Si Angelica ay nakatayo sa likod ni Maya ang baba. Nito ay halos nakapatong sa balikat ng kaibigan, parehong nakatutok ang mga mata sa nagliliwanag na screen ng laptop. Dali na girl, buksan mo na. Baka magbago pa isip nila. Nanggigigil na. Sabi ni Angelica, ang boses ay punong-puno ng pananabik. Tumawa si Maya isang tawang matagal nang hindi niya narinig mula sa sarili. Teka lang, ang bagal ng internet eh. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa excitement habang ginagalaw ang mousepad. Ito na. Naglo-load na yung PDF. Isang corporate logo na may eleganteng pagkakasulat, Ekla Events, ang unang lumabas. Sinundan ito ng mga formal na salita at linya, isang tipikal na kontrata. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ng kanilang mga mata. Hinanap nila ang mga pangalan. Event the Grand Union of Mr. Marco Antonio de Villa and Miss Leah Amanda Serrano. Parang isang bombang sumabog sa harap ni Maya nang walang tunog. Ang ingay ng pagdiriwang sa kanyang isipan ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang boses ni Angelica sa kanyang tabi ay naging isang malayong ugong na lamang. Ang buong mundo niya ay lumiit, nag-focus sa isang pangalan na paulit-ulit na tumatambol sa kanyang utak. Marco. Marco Antonio de Villa, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay. Ang ama ng dinadala niya. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso at pagkatao. Teka, narinig niyang sabi ni Angelica, ang tono ay nagbago mula sa saya patungo sa pagkalito. De Villa, pamilyar yung apelyido na yan hindi ba? Hindi na natapos ni Angelica ang sasabihin. Biglang itinulak ni Maya ang laptop palayo na para bang ito'y nag-aapoy. Tumalsik ito sa lumang sofa. Napasigaw siya, isang sigaw na walang boses, isang sigaw na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Maya, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Angelica. Ngunit hindi siya makasagot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng apartment ay tila lumalapit, handa siyang ipitin. Dinala siya ng kanyang isip pabalik sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot gabi-gabi. Nakatayo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, kumakain ng fishball mula sa isang street vendor. Gabi iyon at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing mga bituin sa kanilang paligid. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ikaw lang ang reyna ko, Maya. Kahit anong mangyari Sabi nito, ang mga matay nagniningning sa ilalim ng ilaw poste. Naniwala siya. Bawat salita, bawat ngiti, bawat halik. At pagkatapos ang gabi sa penthouse unit nito sa BGC, inabot niya rito ang positive pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay sa kaba at saya. Ngunit ang ngiting inaasahan niya ay hindi dumating. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Hindi ka bagay sa mundo ko, Maya. Sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Inilapag nito ang isang sobrang puno ng pera sa mesa. Ayusin mo yan. Ang ibig sabihin, ilaglag mo. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang basong hawak niya kanina na may lamang tubig ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at ngayon ay pira-piraso na sa sahig, tulad ng kanyang puso. Hayop siya, bulong ni Maya, ang mga salita'y puno ng kamandag. Ang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Hayop siya. Napahagulgol siya, mga hikbing matagal nang kinikimkim. Ang sakit ng pag-abandona, ang kahihiyan, ang takot, lahat ay bumuhos na parang sirang dam. Si Angelica
ay agad na lumapit at niyakap siya. Siya pala yung ikakasal, sabi ni Maya sa pagitan ng mga hikbi. Si Marco, ikakasal na siya sa iba. Ang kapal ng mukha niya. Sigaw ni Angelica, ang galit ay para na rin sa sarili. Matapos kang iwanan, na parang basura, may gana pa siyang magpakasaya. At sino yung Lia Serrano na yon? Siguradong anak mayaman din. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Si Angelica ay hinahaplos ang likod ni Maya habang hinahayaan itong ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na si Maya, dahan-dahan siyang pinaupo ni Angelica sa sofa. Okay, makinig ka sa akin. Seryosong sabi ni Angelica, hinawakan ang magkabilang balikat ni Maya at pinaharap sa kanya. Iiyak mo lahat yan ngayon. Pero pagkatapos nito, tatayo ka. Naiintindihan mo. Tumangulang si Maya patuloy sa pagpunas ng kanyang mga luha. Tumawag ka sa Eclat Events. Utos ni Angelica. Sabihin mo hindi mo tatanggapin. Hindi mo kailangan ng pera niya. Hindi mo kailangan ng pagpapahiyang to. Akmang kukunin na ni Maya ang kanyang telepono nang biglang napako ang tingin ni Angelica sa isang bagay sa ibabaw ng mesa. Ang pulang sulat. Ang Final Notice of Eviction. Kinuha ito ni Angelica at binasa. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas kalkulado. Ibinalik niya ang sulat sa mesa at pagkatapos ay tumingin kay Maya nang may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Binabawi ko ang sinabi ko. Sabi niya ang boses ay matigas at seryoso. Napatingin si Maya naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Binabawi ko lahat. Pag-uulit ni Angelica. Huwag kang tatawag. Huwag mong i-reject ang offer. Ano, nababaliw ka na ba, Angie? Gulat na tanong ni Maya. Gusto niya akong ipahiya. Gusto niyang makita ako sa kasal niya. Buntis kumakanta ng mga love song. Habang siya at ang bago niyang asawa ay nagpapakasaya. Iyon ay isang bitag. Eksakto! Sagot ni Angelica, ang mga matay nag-aapoy. Isang bitag nga, at alam mo kung anong ginagawa sa mga bitag ginagamit mo para hulihin pabalik ang naglagay nito. Umiling si Maya. Hindi kita maintindihan. Lumuhod si Angelica sa harap ni Maya para magpantay ang kanilang mga mata. Makinig kang mabuti, Maya. Iniisip ni Marco na hawak ka niya sa leeg. Iniisip niya na dahil kailangan mo ng pera, luluhod ka at tatanggapin ang anumang aalukin niya. Gusto niyang ipakita sa lahat ng mayayaman niyang bisita kung gaano siya kataas at kung gaano kakababa. Kaya nga hindi ko gagawin, giit ni Maya. Pero paano kung hindi yon ang makikita nila? Patuloy ni Angelica, ang boses ay puno ng kombiksyon. Paano kung ang makita nila ay isang magaling na mang-aawit, isang profesional, isang babaeng matatag na ginagawa ang kanyang trabaho ng may dignidad? Paano kung pupunta ka doon, hindi bilang kawawang ex-girlfriend, kundi bilang si Maya Reyes, ang singer na binayaran nila ng 150,000 para lang marinig ang boses niya? Natigilan si Maya. Ang mga salita ni Angelica ay tila nagbukas ng isang maliit na bintana sa madilim na silid ng kanyang pagkalito. Kailangan mo ang pera, Maya. Pagpapatuloy ni Angelica, ang boses ay lumambot ng bahagya. Kailangan ng anak mo ang pera. Para sa renta, para sa pagkain, para sa mga gamit niya paglabas. Bakit mo hahayaang mawala ang perang yon dahil lang sa pride? Hayaan mo nang si Marco ang magbayad para sa kinabukasan ng anak na tinalikuran niya. Pero, ang sakit, Angie, ang kahihiyan. Sakit lang yan kung hahayaan mong masaktan ka. Kahihiyan lang yan kung ikaw mismo ang mahihiya sa sarili mo. Mariing sabi ni Angelica. Pumunta ka doon, itaas mo ang noo mo. Ngumiti ka na parang hindi mo siya kilala. Kantahin mo ang pinakamagandang awit na kaya mo. Kunin mo ang bayad mo. At umalis ka na parang wala lang. Ipakita mo sa kanya na hindi ka niya nasira. Ipakita mo sa kanya na ang pag-iwan niya sa'yo, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Ang mga salita ni Angelica ay tumagos sa puso ni Maya.
Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, ngunit kasabay nito, nagbibigay ng kakaibang lakas. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang lahat. Ang mukha ni Marco, ang sulat ng pagpapalayas, ang pera, ang mga salita ni Angelica. Isang digmaan ang nangyayari sa loob niya, ang kanyang dignidad laban sa kanyang desperasyon, ang kanyang pride laban sa pangangailangan ng kanyang anak. Madaling araw na nang siya'y bumangon. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang screen ay nagliliwanag pa rin sa kontratang nagdulot ng lahat ng kaguluhan. Tinitigan niya ang pangalan ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sakit ang naramdaman niya, kundi determinasyon, isang sipa mula sa sanggol sa kanyang sinapupunan, ang tila nagbigay sa kanya ng huling hudyat. Ito, para ito sa kanya. Binuksan niya ang kanyang email. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat pagpindot sa keyboard ay may bigat, may layunin. To Isabel, subject rewedding performance contract. Dear Miss Isabel, thank you for the opportunity. I have reviewed the contract. I accept the engagement. Sincerely, Maya Reyes. Pinindot niya ang send bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magdalawang isip. Tapos na. Nakapagdesisyon na siya, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Para sa'yo, to anak, bulong niya. Sa pagtanggap niya sa kontratang yon, hindi lang niya tinanggap ang isang trabaho, tinanggap niya ang isang hamon. At sa laban na ito, hindi siya papayag na matalo. Ang kasal na dapat sana'y magiging simbolo ng kanyang kahihiyan, ay gagawin niyang entablado ng kanyang pagbangon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalawak na bintanang salamin ng mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay nagbibigay liwanag sa isang silid na pinalamutian ng mga antigo at mamahaling obra. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo si Doña Victoria de Villa sa kanyang silyang may mataas na sandalan na parang isang reyna sa kanyang trono. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa mahogany, ay nakalatag ang isang manipis na folder. Ang laman nito, isang resume at ilang mga litrato ni Maya Reyes. Mga litratong kuha mula sa malayo na nagpapakita sa kanya na naglalakad sa palengke, sumasakay ng jeep at kumakanta sa isang maliit na bar, lahat ay may kasamang malaking tiyan. Isang ngiting mapanlait ang dahan-dahang gumuhit sa manipis na labi ni Doña Victoria. Kinuha niya ang isang litrato kung saan nakangiti si Maya habang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Kahanga-hanga ang tapang ng babaeng ito. Sabi niya sa sarili, ang boses ay may halong pagkasuklam at amusement. Ang akala niya siguro ang batang yan ang tiket niya para makapasok sa pamilyang ito. Tanga. Ibinagsak niya ang litrato pabalik sa mesa na para bang ito'y isang piraso ng basura. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tapang mo. Oras na para ituro sa'yo kung saan ka talaga lulugar. Pumasok si Marco sa silid, bit-bit ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay walang gusot, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Mama, bati niya humalik sa pisngi ng ina. Maaga kayata ngayon. Itinuro ni Doña Victoria ang folder. Tinapos ko lang ang ilang unfinished business. Nakumpirma na. Ang babaeng iyon ang kakanta sa kasal mo. Napabuntong hininga si Marco at naupo sa silyang katapat ng ina. Sigurado ka ba talaga rito, ma? Hindi ba't? Masyado na itong malupit. Tumingin si Doña Victoria sa kanyang nag-iisang anak, ang kanyang mga matay kasing talim ng kutsilyo. Kalupitan, Marco, anak. Ang ginagawa ko ay pagtatanggol sa pangalan ng pamilya natin. Ang babaeng yan ay isang mantsa, isang pagkakamali na kailangang burahin ng tuluyan. Ang pag-imbita sa kanya sa kasal mo ay hindi kalupitan. Ito ay isang deklarasyon. Deklarasyon ng ano? Naguguluhang tanong ni Marco. Isang deklarasyon ng kapangyarihan. Sagot ng matanda, ang bawat salita'y may bigat. Ipapakita natin sa kanya at sa buong alta sosyedad kung ano ang nawala sa kanya. Hahayaan natin siyang kumanta ng mga awit ng pag-ibig sa kasal mo sa iba, habang daladala niya ang bunga ng kanyang kahangalan.
Makikita ng lahat na si Marco de Villa ay para lamang sa pinakamataas, hindi sa mga hamak na mga awit na galing sa kung saang squatter. May bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Naaalala pa rin niya si Maya ang init ng kanyang mga yakap, ang sinseridad ng kanyang pagmamahal, ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na natatabunan ng takot sa kanyang ina. Si Doña Victoria ang arkitekto ng kanyang tagumpay. Ang kamay na bakal nito ang humulma sa kanya para maging CEO ng kanilang kumpanya. Ang pagsalungat dito ay katumbas ng pagtataksil. Pero paano kung gumawa siya ng eksena? Tanong ni Marco. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Doña Victoria. At ano ang gagawin niya? Mag-iiyak sa entablado, magsisisigaw. Lalo lang niyang ipapakita sa lahat na isa siyang desperada at walang pinag-ara. Ang kahihiyan ay mapupunta sa kanya, hindi sa atin. Tayo ang bida sa araw na yon, Marco. Tayo ang makapangyarihan. Lumapit ang matanda sa kanyang anak. Hinaplos nito ang pisngi ni Marco, ngunit ang haplos ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pagmamay-ari. Kailan ka pa naging duwag, anak ko? Tanong niya, ang boses ay mapang-akit na parang isang ahas. Ang batang iyan sa tiyan niya, hindi iyan de Villa. Isa lang iyong problema na binayaran na natin para mawala, ngunit pinili niyang buhayin. Kaya't problema niya iyon, hindi sa atin. Tumingin si Marco sa mga mata ng kanyang ina. Nakita niya roon ang parehong determinasyon na nagtulak sa kanilang pamilya mula sa pagiging simpleng negosyante tungo sa pagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang angkan sa bansa. At sa sandaling iyon, ang anumang natitirang konsensya sa kanyang dibdib ay naglaho. Pinalitan ito ng ambisyon at ng pagnanais na patunayan ang kanyang sarili sa babaeng humuhubog sa kanyang mundo. Tama ka, Mama. Sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Oras na para tapusin ito ng tuluyan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Mabuti, iyan ang anak ko. Samamantala, sa isang malayong sulok ng syudad, si Lia Serrano ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin sa isang sikat na bridal boutique. Suot niya ang isang wedding gown na dinisenyo ng isang international designer na nagkakahalaga ng higit pa sa isang bagong kotse. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang bawat tahi ay perpekto. Napakaganda mo, anak. Sabi ng kanyang ina, si Mrs. Consuelo Serrano, na may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Para kang isang prinsesa. Ngumiti si Lia, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiti. Maganda nga ang bestida, perpekto, tulad ng lahat sa buhay niya. Ang tamang pamilya, ang tamang paaralan, at ngayon ang tamang mapapangasawa. Si Marco de Villa ay ang perpektong kapareha para sa kanya, gwapo, matagumpay at mula sa isang pamilyang kasing impluwensyal ng sa kanila. Ang kanilang kasal ay hindi lang isang pagsasama ng dalawang puso, kundi isang pagsasanib puwersa ng dalawang malaking korporasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng perpektong iyon, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na hindi matahimik. May mga pagkakataon na nahuhuli niya si Marco na nakatingin sa malayo na may lungkot sa mga mata na hindi niya maintindihan. May mga gabing binabangungot ito, binubulong ang isang pangalan na hindi naman sa kanya. Maya. Sino si Maya, minsan na niyang tinanong? Wala. Isang empleyado lang dati. Mabilis na sagot ni Marco, sabay pag-iwas ng tingin. Hindi na niya ito inusisa ikapa, ngunit ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan. May problema ba, Lia? Tanong ng kanyang ina. Napansin ang kanyang pagkatulala. Umiling si Lia. Wala po, Ma. Iniisip ko lang ang lahat. Ang bilis ng mga pangyayari. Ganyan talaga. Kapag tama ang desisyon, huwag mo nang isipin pa. Si Marco ang pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. Sabi ng kanyang ina. Tumango na lang si Lia, pilit na pinaniniwalaan ang mga salita ng ina. Pilit na iwinawaksi ang pakiramdam na para siyang isang importanteng piyesa sa isang laro ng chess na hindi niya lubos na naiintindihan. Sa mansyon ng mga de Villa, kinuha ni Doña Victoria ang kanyang telepono. Idinayal niya ang numero ng event coordinator, si Isabel, ng Eclat Events. Isabel, querida,
Bati niya ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng utos. Tumawag lang ako para kumustahin ang mga preparasyon. Everything is going smoothly, Doña Victoria. Masiglang sagot ni Isabel. We have just confirmed the vocalist Miss Maya Reyes. She has a wonderful voice, an excellent choice. Mabuti, sabi ni Doña Victoria. May isa lang akong maliit na hiling tungkol sa kanyang isusuot. Of course, Doña, we are planning to provide her with an elegant custom-made maternity gown that will fit the theme. Hindi. Mabilis na pagputol ni Doña Victoria. Huwag! Hayaan niyo siyang isuot ang sarili niyang damit. Sabihin mo sa kanya ang dress code ay simple but elegant. I want her to feel comfortable. Nagalinlangan si Isabel sa kabilang linya. Pero Doña baka hindi po tumugma sa sinabi ko nang hayaan niyo siya. Pag-uulit ni Doña Victoria ang boses ay nanigas. Gusto kong maging natural ang lahat. Gusto kong makita ng mga bisita ang kanyang natural na ganda. Naiintindihan mo ba? Yes, Doña Victoria, of course. Masusunod po. Kinakabahang sagot ni Isabel. Ibinaba ni Doña Victoria ang telepono, isang ngiting malademonyo ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Simple. Bulong niya sa sarili. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kasimple, kung gaano ka kaordinaryo, kung gaano ka kaiba sa amin. Ang entablado ay inihahanda na. Ang mga ilaw ay nakatutok na. At sa gitna ng lahat isang bitag, ang maingat na inilatag, nag-aabang sa isang walang kamalay-malay na biktima. Ngunit ang hindi alam ni Doña Victoria, kung minsan ang biktima ay may sarili ring mga plano. Ang Grand Astoria Hotel ay isang mundo sa sarili nito. Sa labas ang ingay at gulo ng Maynila. Sa loob isang santuwaryo ng katahimikan, karangyaan at kapangyarihan. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang na parang salamin. Ang mga chandelier na gawa sa libu-libong kristal ay nakabitin mula sa matataas na kisame na parang mga nagliliwanag na talon. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Bawat hakbang ni Maya, papasok sa hotel, ay isang pakikipaglaban sa sarili. Pakiramdam niya bawat empleyado ng hotel mula sa bellboy hanggang sa receptionist ay nakatingin sa kanya hinuhusgahan ang kanyang simpleng itim na maternity dress at ang kanyang mga sapatos na flat. Ito ang mundo ni Marco. Isang mundong sadyang idinisenyo para iparamdam sa mga tulad niyang tagalabas na hindi sila kabilang. You can do this. Bulong niya sa sarili ang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang kumukuha ng lakas mula sa sanggol sa loob nito. Trabaho lang to. Trabaho lang. Si Isabel, ang event coordinator, ang sumalubong sa kanya sa lobby. Ngumiti ito ng propesyonal, ngunit hindi nakatakas sa mga mata ni Maya ang mabilis na pagsulyap nito sa kanyang simpleng kasuotan. Miss Reyes, welcome. We're glad you could make it for the rehearsal, bati ni Isabel. This way to the Grand Crystal Ballroom. The couple and Doña Victoria are already waiting. Ang pangalan ng matanda ay nagdulot ng malamig na kaba sa dibdib ni Maya. Si Doña Victoria, ang ina ni Marco. Ang babaeng minsan lang niyang nakaharap, ngunit ang tingin nito'y tumagos sa kanyang kaluluwa at nagparamdam sa kanya na isa siyang dumi sa ilalim ng sapatos nito. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, naririnig ni Maya ang malamyos na tunog ng isang violin mula sa loob ng ballroom. Nang itulak ni Isabel ang dambuhalang pinto na gawa sa kahoy at salamin, bumungad kay Maya ang isang tanawin na halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang Grand Crystal Ballroom ay higit pa sa enggrande. Ang mga bintana nito mula sahig hanggang kisame ay nagbibigay tanaw sa luntiang hardin ng hotel. Daan-daang silyang kulay ginto ang nakaayos na ng perpekto. At sa gitna ng lahat sa ibabaw ng isang entablado, ay nakatayo si Marco, si Leah at si Doña Victoria. Si Marco sa kanyang perpektong gupit na suit ay mukhang isang Diyos na bumaba mula sa Olympus. Si Leah sa kanyang eleganteng puting bestida ay ang perpektong Diyosa para sa kanya. At si Doña Victoria sa kanyang itim na kasuotan at mga alahas na kumikinang ang reynang nagbabantay sa kanilang kaharian.
Para silang isang perpektong pamilya mula sa pabalat ng isang mamahaling magazine. At siya ang mantsa sa perpektong larawan. Napatigil ang lahat ng mapansin ang pagdating nila. Ang violinist ay huminto sa pagtugtog. Ang mga mata ni Marco ang unang nakita niya. May dumaang gulat pagkailang at isang emosyong hindi niya mapangalanan, siguro'y konsensya. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, napalitan ng isang malamig at walang emosyong maskara. "Ah, the singer has arrived," sabi ni Marco. Ang boses ay malakas at malinaw sapat na para marinig ng lahat. Hindi si Maya, hindi ang vocalist, kundi the singer. Isang bagay, hindi isang tao. Isang matalas na kirot ang tumusok sa puso ni Maya, ngunit hindi niya ipinakita. Ito na ang simula. Inihanda niya ang sarili, itinuwid niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang noo, at naglakad, papasok na para bang pag-aari niya ang lugar. "Good afternoon, Mr. De Villa, Miss Serrano, Doña Victoria." Bati niya, ang boses ay kalmado at professional. "I'm Maya Reyes. I'm ready for the sound check." Ang mga mata ni Doña Victoria ay sinuri siya mula ulo hanggang paa na may halatang pagkadismaya sa kanyang simpleng kasuotan. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ng matanda. "Ah yes, the one with the natural talent." Ang diin sa salitang natural ay isang malinaw na insulto. Si Leah sa kabilang banda ay tinitigan si Maya ng may kakaibang interes. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ni Maya at ng mga De Villa. Naramdaman niya ang kuryenteng hindi nakikita ng iba. Tumingin siya kay Marco na umiiwas ng tingin kay Maya at ang maliit na pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang lumaki. "Shall we begin?" sabi ni Isabel na halatang gustong basagin ang namumuong tensyon. Umakyat si Maya sa entablado. Sa susunod na 30 minuto, ginawa niya ang kanyang trabaho. Kinanta niya ang mga napagkasunduang awitin, mga klasikong kanta para sa kasal. Bawat nota ay perpekto. Ang kanyang boses na puno ng sakit at karanasan ay nagbigay ng bagong lalim at kahulugan sa mga lumang kanta. Habang kumakanta, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanila. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok, nakahalukip-kip. Ang mukha'y hindi mabasa. Si Leah ay nakaupo, nakatitig sa kanya, ang isipan ay halatang lumilipad sa malayo. At si Doña Victoria ay nakangiti. Isang nangiting nagpapahiwatig ng kasiyahan sa panonood ng isang palabas na siya mismo ang nagsulat. Nang matapos ni Maya ang huling kanta, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa ballroom. Maging ang mga staff ng hotel na nag-aayos sa paligid ay napatigil para makinig. "Bravo, napakagaling," sabi ni Isabel na unang pumalakpak. Bumaba si Maya mula sa entablado. Pakiramdam niya'y naubos ang lahat ng kanyang lakas. Ang pagpipigil sa kanyang emosyon ay mas nakakapagod pa kaysa sa mismong pagkanta. "Miss Reyes," tawag ni Doña Victoria. Lumapit ito sa kanya, hawak ang 2 baso ng red wine. Inabot nito ang isa kay Maya. "A small token for a wonderful performance." "Salamat po, Donya, pero hindi po ako umiinom." Magalang na pagtanggi ni Maya, itinuturo ang kanyang tiyan. "Oh, I'm so sorry, I completely forgot," sabi ni Doña Victoria, ngunit ang kanyang mga matay nagsasabing hindi niya ito nakalimutan. "How clumsy of me. My mind must be preoccupied with all the wedding preparations." Naglalakad na sana si Doña Victoria palayo nang bigla itong napatid sa isang kawad ng ilaw sa sahig na tila sinadyang hindi ayusin. Natapon ang laman ng hawak nitong baso, isang malagkit at madilim na pulang alak diretso sa harapan ng itim na bestida ni Maya. "Oh my goodness!" Sigaw ni Doña Victoria, ang pagkukunwaring gulat ay perpekto. "I'm terribly sorry, Hija. Look what I've done. Your dress. It's ruined." Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ramdam ang malamig at malagkit na alak na bumabasa sa kanyang damit at balat. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. "Mama, are you all right?" Nag-aalalang tanong ni Marco. Lumapit sa ina. Hindi man lang sumulyap kay Maya. I'm fine. It's this young lady I'm worried about,"
Sabi ni Doña Victoria sabay kuha ng panyo mula sa kanyang bag at kunwaring pinupunasan ang mantsa sa damit ni Maya. Don't worry, I will have this dry cleaned for you. Or better yet, I'll buy you a new one. Isang dosena kung gusto mo. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang alok na pagbili ng bagong damit ay isang paraan para ipamukha sa kanya kung gaano ito kadaling palitan, kung gaano ito kamura. Nakatayo lang si Leah sa di kalayuan tahimik na pinapanood ang buong eksena. Nakita niya ang lahat. Ang aksidente ay masyadong perpekto, masyadong planado. Nakita niya ang panandaliang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Doña Victoria bago ito napalitan ng pagkukunwaring pag-aalala. At sa sandaling iyon, lahat ng kanyang maliliit na pagdududa ay nagkabuhol-buhol at naging isang malaking kasiguraduhan. May mali. May malaking mali sa lahat ng ito. I'm fine. Sabi ni Maya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Kinuha niya ang panyo mula sa kamay ni Doña Victoria. Aksidente lang po. Hindi na kailangang palitan. Mantsa lang ito, matatanggal din. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang importante po, hindi na bahiran ang kalooban. Natigilan si Doña Victoria. Isang matapang na sagot. Isang sagot na hindi niya inaasahan. Nag-excuse si Maya at naglakad patungo sa banyo. Iniwan ang mga divila sa gitna ng ballroom. Habang naglalakad, naramdaman niya ang mga mata ni Leah na nakasunod sa kanya. Hindi ito tingin ng paghusga, kundi tingin ng isang taong nagsisimula ng magtanong. Sa loob ng banyo, isinandal ni Maya ang kanyang mga kamay sa malamig na lababo at huminga ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng buntis na may malaking mantsa ng red wine sa damit. Mukha siyang talunan, mukha siyang kaawa-awa. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga mata, may iba siyang nakita. Nakita niya ang apoy. Ang apoy na sinubukang patayin ni Doña Victoria, ngunit sa halip ay mas lalo lang nitong pinalaki. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Hindi pa. Ang gabi ay hindi nagdulot ng kapahingahan kay Leah. Ang imahe ng rehearsal ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka, ang takot sa mga mata ni Maya, ang pag-iwas ng tingin ni Marco, at higit sa lahat, ang mapanuyang ngiti ni Doña Victoria. Ang insidente sa red wine ay hindi aksidente. Iyon ay isang pag-atake, isang malupit at kalkuladong pag-atake na isinagawa sa harap niya. Bumangon siya mula sa kanyang malambot na kama. Ang kanyang silid sa mansyon ng mga Serrano ay mas malaki pa sa buong apartment ni Maya. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya'y masikip ito na para siyang kinukulong ng mga pader na gawa sa kasinungalingan. Sino si Maya Reyes? At bakit ganoon na lang ang galit sa kanya ng mag-inang De Villa? Ang sagot ni Marco na dating empleyado ay malinaw na isang kasinungalingan. Walang sino man ang mag-aabala na ipahiya ang isang simpleng dating empleyado sa ganitong paraan. May mas malalim na koneksyon. Isang koneksyon na pilit nilang itinatago. Nagbihis si Leah. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niya ng mga sagot at alam niya kung sino ang maaaring makapagbigay sa kanya ng kahit isang piraso ng katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang, ay minaneho na niya ang kanyang sasakyan. Hindi pa tungo sa isa na namang meeting kasama ang wedding planner o sa isa pang dress fitting, kundi sa isang maliit at tahimik na subdivision sa Marikina. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng bahay na may hardin na puno ng mga halaman at orkidyas. Dito na nakatira si Manang Remedios, ang dating mayordoma ng mga De Villa na naglingkod sa pamilya sa loob ng halos 40 taon. Nagretiro ito 6 na buwan na ang nakalipas, halos kasabay ng panahon nang magsimulang manligaw sa kanya si Marco. Pinagbuksan siya ng pinto ng isang matandang babae na may mabait na mukha at buhok na halos puti na lahat. Ang mga mata ni Manang Remedios ay nagpakita ng gulat at saya nang makita si Leah. Senyorita Leah, napadalaw ka iha. Tuloy-tuloy ka. Masayang bati nito. Manang Meding, pasensya na po sa abala. Dumaan lang po ako para kamustahin kayo. Sabi ni Leah na may dalang isang basket ng prutas.
Naku, nag-abala ka pa. Halika't ipagtitimpla kita ng tsa, sabi ng matanda. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na sala, umupo si Leah. Sinadya niyang gawing magaan ang kanilang usapan tungkol sa mga halaman ng matanda sa kanyang mga apo. Ngunit ang kanyang isipan ay naghahanap ng tamang tiyempo. Malapit na po ang kasal namin ni Marco, Manang. Sinimulan ni Leah. Medyo kinakabahan na nga po ako. Ngumiti si Manang Remedios. Natural lang yan, iha. Lahat ng ikakasal ay dumadaan dyan. Ang importante, sigurado ka sa iyong pakakasalan. May kakaibang diin sa huling mga salita ng matanda. Ito na ang pagkakataon ni Leah. Manang, kung meron po kayong maipapayo sa akin tungkol kay Marco, ano po iyon? Natigilan ang matanda. Tinitigan niya si Leah na parabang sinusuri kung hanggang saan ang kanyang sinseridad. Sa mga mata ni Leah nakita ni Manang Remedios, hindi ang isang mayaman at aroganteng nobya, kundi isang babaeng nag-aalala at naghahanap ng katotohanan. Huminga ng malalim si Manang Remedios. Si Senyorito Marco, mabait siyang bata dati, masayahin, bago siya naging abala sa kumpanya. Muli may mga salitang hindi sinasabi ng diretso ngunit malinaw ang kahulugan. May mga bagay po ba akong dapat malaman, Manang? Diretsahang tanong ni Leah. Umiling ang matanda, ngunit ang kanyang mga matay nagsasabi ng iba. Wala ako sa posisyon para magsalita, iha. Baka sabihin ng Donya ay sinisiraan ko ang kanyang anak. Lalong tumibay ang hinala ni Leah. Hindi po ako magagalit, Manang. At hinding-hindi po makakarating kay Donya Victoria. Gusto ko lang pong maintindihan. Natahimik si Manang Remedios ng matagal. Pagkatapos ay tumayo ito at naglakad patungo sa isang maliit na aparador. May kinuha itong isang lumang kahon ng sapatos. Nang paalisin ako, nang magretiro ako sa mansyon. Sabi ng matanda, iniiwasan ang mga mata ni Leah. Ipinapatapon sa akin ni Doña Victoria ang lahat ng basura ni Senyorito Marco mula sa dati niyang buhay. Ngunit may mga bagay na hindi kayang itapon ng konsensya ko. Inilapag niya ang kahon sa mesa sa harap ni Leah. Hindi ko ito dapat ginagawa, pero sa tingin ko, mas may karapatan ka ritong makita kaysa ang basurahan. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang binubuksan ang kahon. Ang laman nito ay mga piraso ng isang buhay na hindi niya kilala. Isang resibo mula sa isang fishbowl stand, isang tuyong bulaklak ng sampagwita, isang panyo na may burdang MR. At sa ilalim ng lahat, may dalawang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang una ay isang litratong kupas na kuha sa isang simpleng pagdiriwang. Si Marco ay nakaakbay sa isang babae, si Maya Reyes. Pareho silang nakangiti, mga ngiting abot-tenga, mga ngiting totoo, at walang pagkukunwari. Ang mga mata ni Marco sa litratong yon ay iba. May kislap, may buhay. Isang kislap na hindi pa niya nakikita mula nang maging sila. Ang pangalawa ay isang kapirasong papel na lukot na parabang piniga sa galit bago itinapon. Maingat itong inunat ni Leah. Isang resulta ng ultrasound, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente, Mayas Reyes, at sa ibaba ang mga detalye ng isang maliit na buhay na nagsisimula pa lang mabuo sa sinapupunan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Leah. Ang buntis na Singer, ang pangalang Maya na binubulong ni Marco sa kanyang pagtulog, ang galit ni Doña Victoria, ang lukot na resulta ng ultrasound. Napatakip si Leah sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Tumingala siya kay Manang Remedios, ang kanyang mga matay puno ng mga tanong na hindi na kailangan ng salita. Tumangulang ang matanda. Ang muka ay puno ng awa. Mahal na mahal ni Senyorito si Maya noon, ngunit mas malakas ang takot niya sa kanyang ina kaysa sa pag-ibig niya. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Leah. Hindi lang siya ang ikakasal sa isang lalaking may itinatagong nakaraan. Ikakasal siya sa isang lalaking nag-abandona sa babaeng nagdadalang tao sa kanyang anak. At ang kasal nila, hindi ito isang pagdiriwang ng pag-ibig. Isa itong engrandeng pagtatanghal para pagtakpan ang isang madilim na sikreto. Sa salamat po, Manang. Nanginginig na
sabi ni Leah. Isinilid niya pabalik sa kahon ng litrato at ang ultrasound result. Anong gagawin mo, iha? Nag-aalalang tanong ni Manang Remedios. Tumingin si Leah sa bintana, ang kanyang mga matay, nawalan ng dating kinang napalitan ng malamig na determinasyon. Hindi pa ako sigurado, sagot niya. Pero isa lang ang alam ko, hindi ako magiging parte ng kanilang kasinungalingan. Dala-dala ang kahon na parang isang bomba. Umalis si Leah sa bahay ni Manang Remedios. Ang perpektong mundong kanyang ginagalawan ay nagsisimula ng magkalamat at sa ilalim ng mga bitak, isang napakapangit na katotohanan ang nagsisimula ng sumilip. Pag-uwi ni Maya mula sa rehearsal, pakiramdam niya'y pasan niya ang buong mundo. Ang mantsa ng red wine sa kanyang damit ay hindi lang basta mantsa. Ito'y isang simbolo. Isang marka ng kahihiyan na gustong ipinta ni Doña Victoria sa kanyang pagkatao. Naligo siya kinuskos ang balat na para bang sinusubukang alisin hindi lang ang lagkit ng alak kundi pati na rin ang bigat ng kanilang pangmamaliit. Ngunit kahit anong kuskos niya, nanatili ang pakiramdam ng pagiging marumi, ng pagiging mababa. Umupo siya sa harap ng kanyang luma at medyo sintonadong keyboard, isang regalong naiwan pa ng kanyang lola. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito niya ibinubuhos ang lahat ng emosyong hindi niya kayang isatinig. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa ibabaw ng mga tiklado. Halos walang kamalayan. Ang mga nota na lumalabas ay hindi masaya, hindi malungkot. Ito'y isang himig na puno ng tensyon ng isang bagyong namumuo ngunit hindi pa bumubuhos. Isang himig ng paglaban. At pagkatapos dumating ang mga salita. Hindi niya ito pinlano. Ang mga ito'y kusang bumukal mula sa isang balon ng sakit at galit sa kanyang kalooban. Akala mo, sa pagtalikod ako'y naiwan unang linya. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata at pumatak sa isa sa mga tikladong kulay gatas. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya. Sa dilim ng kahapon, ako'y binitawan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang binibigkas niya ang bawat salita, ito'y unti-unting tumatatag. Ang bawat nota ay nagiging isang ladrilyo, ang bawat linya ay isang pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang nasirang puso. Ngunit ang iniwan mo'y hindi kahinaan, kundi binhi ng lakas sa aking sinapupunan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang kanyang anak, ang buhay na bunga ng isang pag-ibig na tinapon. Ngunit siya ring naging dahilan ng kanyang katatagan. Hindi ito isang paalala ng sakit, kundi isang sagisag ng pag-asa. Dumating si Angelica, dala-dala ang paborito nilang goto, ngunit napatigil siya sa may pintuan nang marinig ang himig na nagmumula sa loob. Hindi siya pumasok. Tahimik siyang nakinig mula sa labas, ang puso niya'y kumikirot para sa kaibigan. Sa loob ng halos isang linggo, iyon ang naging ritual ni Maya. Sa umaga, naghahanap siya ng mga maliit na raket sa pagkanta. Sa hapon naglalaba siya at nag-aayos ng bahay. Ngunit sa gabi, kapag ang syudad ay tahimik na at ang tanging kasama niya ay ang buwan at ang kanyang mga iniisip, umuupo siya sa harap ng keyboard. Ang kanta ay unti-unting nabubuo. Hindi ito isang kanta ng panunumbat. Hindi ito isang kanta ng paghihiganti. Ito ay isang kanta ng pagpapalaya. Isang kanta ng pag-angkin sa sariling kwento. Isang gabi nang malapit nang matapos ang kanta, pumasok si Angelica. Umupo ito sa sofa at tahimik na nakinig habang kinakanta ni Maya ang huling bahagi. Kaya sa entablado ng iyong tagumpay, huwag mong asahang ako'y magpupugay. Dahil ang kantang ito'y hindi pa naghoy, ito'y sigaw ng laya sa agos ng buhay. Nang matapos ang huling nota, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Wow! Tanging nasabi ni Angelica, ang mga matay namumuo sa luha. Maya, yan ang pinakamagandang kantang narinig ko sa buong buhay ko. Ngumiti si Maya, isang nangiting malungkot. Salamat, Angie. Kailangan ko lang sigurong ilabas. Ilabas? Sabi ni Angelica, tumayo at lumapit sa kanya. Maya, hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Yan ang armas mo. Yan ang katotohanan. Kailangan nilang marinig yan. Ano? Gulat na tanong ni Maya.
Ang kantang to sa kasal nila, nababaliw ka na ba? Ako pa ang nababaliw. Giit ni Angelica, ang boses ay tumataas. Sila ang baliw kung inaakala nilang pupunta ka doon para lang maging dekorasyon sa kanilang kasinungalingan. Maya ito ang pagkakataon mo, hindi para ipahiya sila, kundi para sabihin ang totoo. Para iparinig sa lahat kung sino ka talaga. Hindi ko kaya, Angie. Umiling si Maya, ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang pera. Kailangan ko ng 150,000. Kapag kinanta ko to, sigurado, hindi lang ako hindi babayaran, baka kung ano pa ang gawin nila sa akin. Baka kasuhan nila ako. Paano na tayo? Paano na ang anak ko? At paano naman ang kaluluwa mo? Maya, seryosong tanong ni Angelica, paano ang dignidad mo? Hahayaan mo na lang bang tapak-tapakan nila? Isipin mo, ilang taon mula ngayon, kapag malaki na ang anak mo, at tinanong kanya tungkol sa ama niya, anong sasabihin mo? Na hinayaan mo na lang siyang yurakan ka para sa pera. Ang mga salita ni Angelica ay tumama ng husto. Isang matinding digmaan ang muling sumiklab sa kalooban ni Maya. Sa isang panig ay ang praktikal na pangangailangan, ang takot sa kinabukasan, ang pagnanais na mabigyan ng seguridad ang kanyang anak. Sa kabilang panig ay ang kanyang pagkatao, ang kanyang karapatan sa katotohanan, ang pagnanais na makalaya mula sa anino ni Marco. Anong uri ng ina ang gusto niyang maging? Isang inang praktikal na sinakripisyo ang dignidad para sa kaligtasan, o isang inang matapang na ipinaglaban ang katotohanan kahit na ang kapalit nito ay panganib? Hindi niya alam ang sagot. Kinabukasan isinulat niya ang mga nota at liriko ng kanyang kanta sa isang malinis na music sheet. Tinawag niya itong, "Hindi mo ako iniwan, pinalaya mo ako." Maingat niyang itinupi ang papel. Inilagay niya ito sa kanyang folder sa tabi mismo ng mga music sheet ng mga kantang pamkasal na ibinigay sa kanya ni Isabel. Isang kopya ng Ikaw Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko at The Way You Look Tonight, kasinungalingan at katotohanan. Magkatabi sa iisang folder, hindi pa siya nakakapagdesisyon. Marahil hindi siya magdedesisyon hanggang sa huling sandali. Ngunit sa paglalagay niya ng kantang iyon sa kanyang folder, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Binigyan niya ang kanyang sarili ng pagpipilian. Ang kahon ng sapatos ay nakapatong sa ibabaw ng kama ni Leah na parang isang tiktak na bomba. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit niyang tinitigan ang mga laman nito, ang kupas na litrato ng masayang pag-iibigan, ang lukot na resulta ng ultrasound. Bawat piraso ay isang ebidensya, isang patunay. Sa lalim ng panlolokong kahaharapin niya, hindi niya kayang pumasok sa isang kasal na binuo sa ibabaw ng mga durog na pangarap ng ibang babae. Ngunit hindi rin niya basta-basta kayang tumalikod. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa kanya at kay Marco. Ito'y isang alyansa sa negosyo na pinaghirapan ng kanyang ama. Ang pag-atras ay magdudulot ng isang eskandalong yayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa stock market. Kailangan niyang bigyan si Marco ng isang huling pagkakataon. Isang pagkakataon para umamin. Isang pagkakataon para ipakita na may natitira pa itong kahit katiting na katapatan. Gabi bago ang kanilang huling prenuptial dinner, pinuntahan niya si Marco sa penthouse unit nito sa BGC. Naabutan niya itong nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Hawak ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang perpektong imahe ng isang matagumpay na lalaki. Isang imaheng napakasinungaling pala. Marco, tawag niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Lumingon itong ngumiti. "Leah darling, you're early. I was just about to..." Pinutol niya ang sasabihin nito. Walang paligoy-ligoy lumapit siya sa isang center table at maingat na inilapag ang 2 bagay mula sa kahon, ang litrato at ang resulta ng ultrasound. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay agad na naglaho na parang pinatay na kandila. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang namutla. Mas maputla pa kaysa sa suot niyang puting polo. Tinitigan niya ang mga ebidensya na para bang mga multo ito
mula sa nakaraan na bumangon para siya'y singilin. Explain. Tanging sinabi ni Leah ang bawat letra ay tumatagos na parang yelo. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Leah ang pagkasindak sa mga mata ni Marco. Ang mabilis na pag-ikot ng kanyang utak, naghahanap ng isang lusot. Pagkatapos ang takot ay napalitan ng isang pamilyar na maskara. Ang maskara ng isang bihasang negosyante na sanay makipagnegosasyon. Saan mo nakuha yan? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit may halong pagbabanta. Hindi yan ang mahalaga. Sagot ni Leah. Ang mahalaga, totoo ba ito? Siya ba? Siya ba si Maya? Huminga ng malalim si Marco, sinubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Naglakad ito palapit sa bar at nagsalin pa ng whiskey sa kanyang baso. Leah, listen. It's not what you think. It's a complicated story from my past. Then uncomplicated for me. Giit ni Leah, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Uminom si Marco pagkatapos ay nagsimula nang maghabi ng kanyang kwento. Ang bawat salita ay pinili, ang bawat emosyon ay peke. Yes, that's Maya. We had a brief relationship. Matagal na bago pa kita makilala. Pagsisinungaling niya. She was obsessed with me. Akala niya dahil mayaman ako, masasagot ko ang lahat ng problema niya. When I ended things with her, hindi niya matanggap. Itinuro niya ang ultrasound result. And that was her desperate attempt to trap me. Hindi ako sigurado kung akin ba talaga yan. She wasn't the innocent girl she appeared to be. I offered to help her to give her money to start a new life. I handled it, Leah. I thought it was all over. Nakikinig si Leah sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco. Ang kwento ay halos kapani-paniwawala. Kung hindi niya lang nakita ang itsura ni Maya sa rehearsal, ang sakit sa mga mata nito ay hindi kayang iarte. Ang dignidad nito sa gitna ng pagpapahiya ay hindi gawa-gawa lang. So she's an obsessed gold digger? Tanong ni Leah. Sinusubukan ang lalim ng kanyang kasinungalingan. At ang pag-imbita sa kanya na kumanta sa kasal natin. Paraan ninyo, ng iyong ina. Para ano? Turuan siya ng leksyon. Exactly. Mabilis na sagot ni Marco, tila natuwa na naintindihan ni Leah. My mother thought it would be the perfect way to finally put her in her place, to show her what she lost, and to show you that you have nothing to worry about. You are my future, Leah. She is nothing but a ghost from the past. Lumapit ito sa kanya, sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Please, darling, don't let this ruin what we have. It's nothing. She is nothing. Sa sandaling yon, isang bagay sa loob ni Leah ang namatay. Ang maliit na pag-asang baka may katiting na kabutihan, pang natitira kay Marco, ang pag-asang baka biktima lang din ito ng kanyang ina, lahat ay naglaho. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang sinungaling. Siya ay malupit. Siya ay walang puso. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Ngumiti siya. Isang matamis mapagpatawad na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Marco. Okay. Malambing niyang sabi. Pinapatawad na kita. Natigilan si Marco, hindi makapaniwala sa narinig. Di talaga. Oo naman. Sabi ni Leah, ang kanyang pag-arte ay mas mahusay pa kaysa sa lalaki. Naiintindihan ko. Lahat naman tayo may nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Tayo. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Marco. Ang tensyon sa kanyang katawan ay naglaho. Niyakap niya si Leah ng mahigpit. Thank you, Leah, thank you. I promise you won't regret this. I will be the best husband to you. Niyakap siya ni Leah pabalik. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito para hindi nito makita ang totoong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na hindi nakikita ni Marco ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang nangiti ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkasuklam. Ang pagyakap niya ay hindi tanda ng pagpapatawad. Ito ang huling pagkukunwari. I love you, Leah, bulong ni Marco. I know, tanging sagot ni Leah.
Nang umuwi si Leah sa kanilang mansyon, diretso siya sa opisina ng kanyang ama, si Don Francisco Serrano, isang iginagalang na business tycoon, isang lalaking ang pinahahalagahan ay reputasyon at resulta. "Dad, we need to talk," sabi ni Leah. "Kung tungkol na naman yan sa pag-aalinlangan mo sa kasal, Leah, sinabi ko na sa'yo." "Hindi po ito pag-aalinlangan, Dad." Pagputol ni Leah, "Isa itong kasiguraduhan. Ayoko nang magpakasal kay Marco." Ibinaba ng kanyang ama ang hawak na papeles. "Ano, nababaliw ka na ba? Bukas na ang kasal na imbitahan na ang lahat. Ang mga kontrata sa negosyo ay nakasalalay dito." "Kaya ko pong ipaliwanag lahat, Dad. Maniwala po kayo sa akin. Masisira ang reputasyon natin kung itutuloy natin ang kasal na ito." Pakiusap ni Leah, ngunit ang kanyang ama ay hindi nakinig. "Tumigil ka sa pagiging bata, Leah. This is not just a wedding. It's a merger. Ang De Villa Corporation at ang Serrano Holdings magkasama. Hindi mo ba naiintindihan ang bigat niyan? Anumang maliit na problema ninyo ni Marco, ayusin ninyo pagkatapos ng kasal. Pero ang kasal, matutuloy." Ang boses ng kanyang ama ay pinalwalang lugar para sa diskusyon. Lumabas si Leah sa opisina, ang puso'y puno ng kabiguan. Kahit ang sarili niyang ama ay mas pinili ang negosyo kaysa sa kapakanan niya. Nakatayo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa kadiliman. Napagtanto niya na sa laban na ito, nag-iisa siya. Walang tutulong sa kanya, walang sasagip sa kanya. Kung gusto niyang tapusin ang kasinungalingang ito, kailangan niyang gawin ito sa sarili niyang paraan. At alam na niya kung saan at kailan. Hindi sa isang pribadong pag-uusap, hindi sa likod ng mga saradong pinto. Gagawin niya ito sa harap ng lahat, sa mismong araw ng kasal, sa entabladong inihanda ng mga De Villa para sa kanilang tagumpay. Gagamitin niya ang kanilang perpektong palabas para isagawa ang sarili niyang pagtatapos. Ang araw ng kasal ay sumikat na parang isang perpektong hiyas sa kalangitan ng Maynila. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay banayad, isang araw na tila nilikha para sa mga fairy tale. Sa Grand Crystal Ballroom ng Astoria Hotel, ang bawat sulok ay isang testamento sa yaman at kapangyarihan. Libo-libong puting rosas at orchids ang inayos na parang mga alon, umaagos mula sa entablado hanggang sa pasilyo. Ang mga gintong silya ay sininaga ng liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier, lumilikha ng isang tanawing marilag at nakakasilaw. Ang mga bisita na binubuo ng mga pinakamayayamang pamilya, pinakamataas na ehekutibo at pinakakilalang politiko sa bansa ay unti-unting dumarating. Ang kanilang mga bulungan at halakhakan ay isang simponya ng alta sosyedad. Ang bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling kasuotan. Bawat isa ay nagpapakitang gilas. Ito ang pinakahihintay na social event ng taon. Sa harap ng altar nakatayo si Marco Antonio De Villa. Sa kanyang custom-made na puting tuxedo, mukha siyang isang prinsipe. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Bawat pagbati ng mga bisita ay kanyang sinusuklian ng isang tango at isang ngiting nagsasabing, "Ako ang hari ng mundong ito." Ang takot at pag-aalinlangan na naramdaman niya sa kanyang penthouse ay naglaho na napalitan ng purong pagmamataas. Nanalo siya. Ang lahat ay naayon sa kanyang plano. Sa isang maliit na silid sa likod ng ballroom, naghahanda si Maya. Suot na niya ang parehong itim na maternity dress na minansyahan ni Doña Victoria. Nilabhan niya ito, ngunit kung titingnan ng malapitan, mayroon pa ring bahid ng kupas na pula, isang paalala ng pagpapahiyang dinanas niya. Ayos lang. Para sa kanya ang mansyang iyon ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang marka ng digmaan. Hinaplos niya ang kanyang folder. Sa loob, magkatabi pa rin ang dalawang pagpipilian. Ang landas ng kaligtasan at ang landas ng katotohanan. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol napakalakas na halos marinig na sa labas. "Okay ka lang?" tanong ni Angelica.
na pinilit sumama bilang kanyang personal assistant. Tumango si Maya, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Kinakabahan ako, Angie. Sobra. Huminga ka ng malalim, sabi ni Angelica, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ano man ang mangyari, ano man ang piliin mong gawin, nandito lang ako sa likod mo. Sa kabilang panig ng hotel sa Presidential Suite, si Leah Serrano ay tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang wedding gown ay isang obra maestra. Ang kanyang mukha ay perpektong na makeup. Sa paningin ng lahat siya, ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ngunit ang babae sa salamin ay may mga matang malamig at walang buhay. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ama. Pumasok sa silid. Ngumiti si Leah. Isang nangiting matalim. Opo, Dad. Hinding-hindi ko palalampasin ang araw na ito. Nagsimula na ang seremonya. Ang marangal na tunog ng organ ay pumuno sa ballroom. Ang lahat ay tumayo. Ang dambuhalang pinto ay bumukas. Naglakad si Leah sa pasilyo na kakapit sa braso ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya ay kontrolado, ang bawat tingin ay may layunin. Nakatingin siya ng diretso sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ni Marco, ang ngiti ng tagumpay. Magsaya ka na ngayon, sabi ni Leah sa kanyang isipan, dahil ito na ang huling araw ng iyong kaharian. Ang seremonya ay isang perpektong palabas ng pagkukunwari. Ang mga panata ay binigkas mga salitang walang kahulugan. Ang mga ngiti ay ipinakita mga ngiting hindi umaabot sa mga mata. At ngayon, bago ang pagpapalitan ng singsing lalagdaan ng ikakasal, ang kanilang marriage contract, anunsyo ng pari. Habang ginagawa nila ito, tayo'y hahandugan ng isang awit ng ating natatanging mga awit, Miss Maya Reyes. Ito na, ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ni Maya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya habang siya'y dahan-dahang tumatayo at lumalakad patungo sa mikropono. Nakita niya si Doña Victoria sa unang hanay. Ang mukha ay may ngiti ng pananagumpay, naghihintay na marinig ang isang kantang pamkasal na magiging musika sa kanyang pagpapahiya kay Maya. Nakita niya si Marco na mayabang na kinuha ang mamahaling pluma at nakita niya si Leah na nakatayo sa tabi nito, ang mukha ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang bagyo. Ang kamay ni Maya na may hawak na folder ay nanginginig. Binuksan niya ito. Sa isang iglap, ang mga mukha ng lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang 2 music sheet sa harap niya. Kahit maputi na ang buhok ko, 150,000 piso. Seguridad, isang tahimik na pag-alis Hindi mo ako iniwan, pinalaya mo ako. Walang pera. Eskandalo. Panganib. Ngunit, katotohanan, kalayaan. Isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan ang nagpagising sa kanya. Tumingin siya sa kanyang tiyan, ang kanyang anak. Ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Anong kwento ang gusto niyang ikwento sa anak niya balang araw? Huminga siya ng malalim. Nagdesisyon na siya. Ibinigay niya sa pianist ang music sheet ng isang klasikong love song. Ngunit nang tumalikod na ang lahat, umiling siya at itinuro ang sarili niyang piyesa na nakapatong sa ibabaw ng piano. Nagulat ang pianist, ngunit nang makita nito ang desperasyon at determinasyon sa mga mata ni Maya, dahan-dahan itong tumango. Bumalik si Maya sa mikropono. Ang intro na tinugtog ng pianist ay iba. Hindi ito ang malambing na simula ng isang lumang kanta. Ito'y isang himig na simple malungkot, ngunit may bigat. Nagtaas ng kilay si Doña Victoria. Si Marco ay lumingon, ang mukha'y may bahid ng pagkayamot. Si Leah. Si Leah ay bahagyang ngumiti. At pagkatapos kumanta si Maya, ang kanyang boses ay bumuhos sa katahimikan ng ballroom, hindi na nanginginig, kundi puno ng isang kapangyarihang hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Akala mo, sa pagtalikod ako'y naiwan. Sa dilim ng kahapon ako'y binitawan. Ang mga unang linya pa lang ay nagdulot na ng pagkalito sa mga bisita.
Ito ay hindi isang love song. Ito ay isang panaghoy. Napahinto si Marco sa akmang pagpirma. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya nang diretso kay Maya, ang mga matay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ngunit hindi tumigil si Maya. Itinuloy niya ang bawat salita ay isang bala. Ngunit ang iniwan mo'y hindi kahinaan, kundi binhi ng lakas sa aking sinapupunan. Sa linyang yon ang bulungan ay nagsimula. Ang mga mata ng mga bisita ay lumipat mula kay Maya patungo sa kanyang malaking tiyan at pagkatapos ay kay Marco na ngayon ay parang isang estatuang nabuhusan ng malamig na tubig. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib, ang mukha'y puno ng galit. Ang boses ni Maya ay lalong lumakas, umaabot sa bawat sulok ng ballroom, winawasak ang perpektong ilusyon na kanilang binuo. Bumuo ka ng palasyong gawa sa salapi, habang ako'y naiwan sa basag na pighati. Ngunit gintong hawlay hindi kalangitan, at ang pag-ibig ko'y hindi kayang bayaran. Ang ballroom ay halos ganap ng tahimik, maliban sa boses ni Maya at sa tunog ng ilang mga cellphone na Heimdall na kumukuha ng video. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Ang kasal ay naging isang korte, si Maya ang testigo at ang kanyang kanta ang hatol. Ang huling mga linya ay ang pinakamatindi. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marco at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya roon, kundi awa. Kaya sa araw ng iyong kasal, heto ang hiling. Sana'y mahanap mo ang tunay na pagtingin. Dahil ang iniwan mo'y hindi lang ako. Iniwan mo ang anak na dapat sa'yo. Ang huling nota ay humina at naglaho sa hangin. Ngunit bago pa man may makapagsalita, bago pa man may makasigaw ang pinakamatinding dagok, ay hindi pa dumarating. Ang lahat ay nakatingin kay Maya. Ngunit si Maya ay nakatingin kay Lia. At si Lia ay nakatingin kay Marco. Ang katahimikan sa kanyang mukha ay nabasag. At sa isang iglap ang lawa ay naging isang marahas na tsunami. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Grand Crystal Ballroom. Ang huling nota ng kanta ni Maya ay nanatili. Sa hangin mabigat at puno ng katotohanang hindi maikakaila. Ang 300 bisita ay parang mga estatuang hindi makagalaw ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa umiiyak na mangawit sa entablado patungo sa namumutlang nobyo sa altar. Ang perpektong mundo ng mga Devilla ay nabasag sa loob lamang ng 3 minuto. Si Marco ay nakatayo na, parang tinamaan ng kidlat. Ang pluma ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumulong sa ibabaw ng hindi pa napipirmahang marriage contract. Ang maskara ng kumpiyansa at kapangyarihan ay nagkadurog-durog, inilalantad ang takot at pagkakasala sa ilalim nito. Stop her security, get her off the stage. Unang sigaw ni Doña Victoria na siyang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ngunit bago pa man, may makakilos isang boses na mas malakas at mas matalas ang pumutol sa lahat. Huwag, utos ni Lia. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa altar palapit kay Marco. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang kanyang mukha na kanina'y kalmado ay ngayon ay isang perpektong larawan ng malamig na galit. Lia, darling, don't listen to her. Nagsimulang magpaliwanag si Marco, ang boses ay desperado. She's lying. She's crazy. This is all for money. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas pa kaysa sa anumang musika. Mabilis at malakas ang pagtama ng palad ni Lia sa pisngi ni Marco. Ang sampal ay nag-iwan ng 5 pulang marka sa kanyang mukha, isang tatak ng kataksilan na nakita ng buong alta sosyedad. Napaatras si Marco, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ang mga matay ng lalaki sa hindi paniniwala. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga kamera ng cellphone ay lalong itinuon sa kanila. Sinungaling, bulong ni Lia, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga bisita at isinigaw ang mga salitang tatapos sa lahat. Ang kasal na ito ay hindi tuloy. Hinubad niya ang dambuhalang diamanteng singsing mula sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa kanilang pag-iibigan at sa merger ng kanilang mga kumpanya.
Walang pag-aalinlangan ibinato niya ito sa mukha ni Marco. Tumama ito sa dibdib ng lalaki bago bumagsak at kumalansing sa marmol na sahig. "Lia, ano ang ginagawa mo?" Sigaw ni Don Francisco, ang ama ni Lia na sumusugod na patungo sa altar. Ngunit hindi siya pinansin ni Lia. Ang kanyang atensyon ay na kay Marco pa rin. "Pinaniwala mo ako." Sabi niya, ang bawat salita ay isang akusasyon. "Pinaniwala mo ako na ako ang mahal mo. Pinaniwala mo ang pamilya ko. Ngunit ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang dumi mo." "Lia, please let me explain." Ipaliwanag ang alinmarkon hamon ni Lia. "Na iniwan mo ang isang babaeng buntis dahil hindi siya nababagay sa mundo mo. At pagkatapos sa sobrang kapal ng mukha mo, inimbita mo pa siyang kumanta sa kasal natin para lalo siyang ipahiya. Anong klase kang tao?" "Hindi totoo yan." Sigaw ni Doña Victoria na ngayon ay nakatayo na rin. "Huwag kayong maniwala sa iskandalosang babaeng yan, bayaran yan. Isa siyang gold digger." "Talaga po, Doña?" Sarkastikong tanong ni Lia humarap sa matanda. "Kung gold digger siya, bakit niya sinakripisyo ang 100,000 at 50,000 bayad para lang kantahin ang katotohanan? Samantalang kayo na isugal ninyo ang reputasyon ng pamilya ninyo para lang sa isang malupit na palabas." Natameme si Doña Victoria. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit, ngunit wala siyang maisagot. Isang matinding sigaw ang pumunit sa tensyon. "Ang anak ko, ang puso ko." Napahawak si Doña Victoria sa kanyang dibdib. Ang mukha'y biglang namutla at walang malay na bumagsak sa sahig. "Mama!" Sigaw ni Marco agad, na dinaluhan ng ina. Nagsimula na ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagtayuan ng ilan, ay sumusugod para tumulong, ang iba ay nagmamadaling lumabas. Ang perpektong kasal ay naging isang eksena ng purong chaos. Sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang lalaki na may tindig na kagalang-galang ang dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Siya si Don Ricardo Harrison, isang miyembro ng board ng De Villa Corporation at isang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga Serrano. Hindi niya pinansin ang nagkakagulong mga tao. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa tabi ni Maya na nakatayo pa ring tulala, nanginginig sa takot at sa adrenaline. "Miss Reyes," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Ikinagagalak kong makilala ang isang babaeng may ganitong katapangan." Pagkatapos ay kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Ang kanyang malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, pinatahimik ang lahat. Isang anunsyo simula niya. "Ako si Ricardo Harrison. Bilang isa sa mga pangunahing stockholder ng De Villa Corporation, nais kong ipaalam sa lahat, lalo na sa ating mga kasamahan sa mundo ng negosyo na naririto ngayon." Lumingon siya at tinitigan ng masama si Marco na kasalukuyang inaasikaso ng mga medik, ang kanyang ina. Na sa Lunes, magpapatawag ako ng isang emergency board meeting. Ipanunukala ko ang agarang pagpapatalsik kay Mr. Marco De Villa bilang CEO ng kumpanya. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ito ay isang lindol sa mundo ng korporasyon. Ang isang kumpanyang binuo sa tiwala ay hindi maaaring pamunuan ng isang taong walang integridad, deklara ni Don Ricardo. Ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa kita. At ngayong araw, ipinakita sa atin ni Mr. De Villa at ng kanyang ina ang kanilang tunay na pagkatao. Ang mga salitang yon ay ang huling pako sa kabaong ng imperyo ng mga De Villa. Ang kanilang reputasyon na iningatan sa loob ng mga dekada ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Binalingan ni Don Ricardo si Maya. "Miss Reyes, ang iyong bayad para sa araw na ito ay personal kong aasikasuhin na may kasamang bonus para sa iyong katapatan." Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Angelica si Maya pababa ng entablado. "Tara na, Maya, umalis na tayo dito." Habang naglalakad sila patungo sa service exit, hinarang sila ni Lia. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay medyo nagusot na. May mga luha sa kanyang mga mata,
Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng respeto. Miss Reyes, sabi ni Leah, ang boses ay sinsero. Salamat. Hindi alam ni Maya ang sasabihin. Salamat. Pag-uulit ni Leah. Iniligtas mo ako sa isang pagkakamaling habambuhay kong pagsisisihan. Pagkatapos ay lumingon ito kay Angelica. Ilabas mo na siya dito. Siguraduhin mong ligtas siya. Tumango si Angelica. Bago sila tuluyang makalabas, narinig pa nila ang huling sigaw ni Marco na ngayon ay nakatingin sa kanila na may purong pagkamuhi. Magbabayad ka dito, maya sisirain ko ang buhay mo. Tandaan mo yan. Ngunit ang kanyang mga pagbabanta ay wala ng bigat. Siya na ngayon ang sira. Paglabas nila sa likod ng hotel, bumungad sa kanila ang malamig na hangin ng gabi. Habang nakatayo sila roon, sa ilalim ng nagniningning na buwan, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Angelica. Isang notification. Pagkatapos isa pa, at isa pa. Ano to? Sabi ni Angelica, binuksan ang kanyang Facebook. Nasa screen ang isang video. Isang video na kuha mula sa loob ng ballroom. Ang title, Kasal ng taon naging eskandalo ng taon, singer ibinulgar ang baho ng groom. In-upload ito, 15 minuto pa lang ang nakalipas. Mayroon na itong 10,000 shares. Maya, sabi ni Angelica, ipinakita ang telepono sa kaibigan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo. Ang video ng Wedding of the Century scandal ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob ng 24 na oras, umabot ito sa milyon-milyong views. Si Maya Reyes, ang simpleng mga awit, ay biglang naging sentro ng pambansang usapan. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako sa mga news headline, sa mga talk show, sa mga post sa Facebook at Twitter. Ang kanyang maliit na apartment ay naging target ng mga reporter at media crew na nagbabantay sa labas. Lahat ay naghahangad ng isang interview. Sa tulong ni Angelica at ilang mababait na kapitbahay, nagawa niyang manatili sa loob malayo sa kaguluhan habang sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyayari. Ang mundo sa labas ay nahati. May mga humanga sa kanyang katapangan, tinawag siyang simbolo ng woman empowerment. Ngunit meron ding mga humusga, tinawag siyang eskandalosa at mga agaw ng eksena. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa labas kundi sa loob niya. Ang takot na dati bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakakatulog siya ng mahimbing. Wala na siyang itinatago. Ang katotohanan ay malaya na. At siya rin. Isang linggo pagkatapos ng kasal, tumunog ang telepono niya. Isang formal na babae ang nagpakilala bilang sekretarya ni Don Ricardo Harrison. Inimbitahan siya nito para sa isang pulong. Sa opisina ni Don Ricardo sa Makati, isang maluwag na espasyo na may tanawin ng buong syudad, sinalubong siya ng matanda nang may ngiti. Miss Reyes, salamat sa pagdating, sabi nito. Una sa lahat, heto. Inabot nito sa kanya ang isang tseke, ang halaga 250,000 piso. Pero Don Ricardo, ang usapan po ay 150,000 ko lang. Gulat na sabi ni Maya. Ang 150,000 ay ang iyong talent fee. Ang dagdag na 100,000 po ay bonus para sa iyong katapatan. Paliwanag ng matanda. At iyan ay simula pa lang. Ang board ay nagdesisyon na. Si Marco ay tinanggal na bilang CEO. At dahil sa eskandalo, maraming investors ang nag-pull out. Ang De Villa Corporation ay nasa bingit ng pagbagsak. Walang naramdamang saya si Maya sa balitang iyon. Awa ang kanyang naramdaman. Awa para sa isang lalaking mayroon na ng lahat. Ngunit sinira ang sarili dahil sa pride. Ngunit hindi iyan ang pangunahing dahilan kung bakit kita ipinatawag. Pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ang aking foundation ay may programa para tulungan ang mga single mothers na magkaroon ng sariling kabuhayan. Narinig ko ang iyong kanta, Miss Reyes. Ang kantang iyon ay may kapangyarihan. Nais naming i-produce ang kantang iyan at ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa foundation. Napaiyak si Maya.
Ang kantang isinulat niya mula sa kanyang pinakamalalim na sakit ay magiging instrumento pala para tulungan ng iba. Opo, Don Ricardo, isang malaking karangalan po. 3 buwan ang lumipas. Ang buhay ni Maya ay ganap nang nagbago. Sa tulong ng foundation ni Don Ricardo, ang kanyang kantang "Hindi Mo Ako Iniwan Pinalaya Mo Ako" ay professional na na-record at inilabas. Naging instant hit ito. Isang anthem ng pag-asa para sa mga inabuso, iniwan at muling bumangon. Nakalipat na siya sa isang mas maayos na apartment, sapat ang laki para sa kanya at sa paparating niyang anak. Ang mga pader ay hindi na blangko. Pinalamutian ito ng mga larawan ng pag-asa at ng mga sulat mula sa mga taong na-inspire ng kanyang kwento. Isang hapon habang inaayos niya ang mga bagong biling gamit para sa sanggol, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man ang may dalang isang malaking buke ng puting bulaklak at isang maliit na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ang sobre. Sa loob isang sulat na nakasulat sa eleganteng stationery. Dear Maya, walang salita ang sapat para ipahayag ang aking paghingi ng tawad. Hindi para sa kasal na nasira, kundi para sa sakit na idinulot sa iyo ng pamilyang muntik ko nang maging kabiyak. Ang iyong katapangan sa araw na yon ay isang leksyon na hinding-hindi ko malilimutan. Sana'y mahanap mo ang kapayapaan at kaligayahang ipinagkait sa iyo. Karapat dapat karoon, higit kanino man. Sincerely, Leah. Kasama ng sulat ay isang tseke. Isang tseke na may napakalaking halaga sapat na para bumili ng bahay at lupa. Tinitigan ni Maya ang tseke. Pagkatapos dahan-dahan niya itong pinunit. Hindi niya kailangan ng pera mula sa kanila. Ang kapatawaran at pagpapalaya ay hindi nabibili. Itinabi niya ang sulat bilang paalala na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may mga taong may kakayahang makita ang liwanag. 1 buwan pa ang lumipas at ang araw na pinakahihintay niya ay dumating. Sa isang simpleng delivery room, sa isang pampublikong ospital, sa tulong ni Angelica, na hindi umalis sa kanyang tabi, isinilang ni Maya ang kanyang anak. Isang malusog at magandang batang babae.